Hello mga kachurba! Tara lang mag-chismis! Chikahan! May chismis ako dahil malapit na maggabi. Na-stress ako dahil. Pero tinanggal ko kaagad yung stress ko kasi hindi ako pwede magpaka-stress. Siyempre, alam mo naman, ako ay isang ang tawag doon na stroke girl. Oo, dahil na-stroke ako ng matinding malala. Na medyo nag-okay ako. Hanggang ngayon naman po, nainom pa rin ako ng gamot. Apat ata iniinom ko, apat pa rin. Kasi 2 sa umaga, 2 sa gabi. So, kahapon kasi may naging problema kasi ako na hindi ko talaga inaakalang mangyayari sa akin. Sa totoo lang, kahapon kasi nagme-merienda kami ng kapatid ko. So, gustong-gusto kong bumili ng tinapay. Kasi yung kapatid ko bumili ng soft drinks. So, sabi ko, bibili ako ng tinapay. So, paglabas ko diyan, meron kasi ditong labasan. Kaso, bago ka lumabas sa parang mismong kalsada, kanto, paglabas niya may mga tindahan na. Sumiday, hindi na ako umabot. Halos matutumba ako sa sobrang hilo. Hindi ko talaga akalain na babalik sa akin yung ganyan sakit. Alam mo, hindi na ako umabot sa pagpunta ng tindahan kasi umupo na ako sa kanto. Kumbaga, tumabi lang ako mismo kasi sobrang init. Kaya tumigil-tigil muna ako sa gilid. Kasi bandang 3:00 yun 3:00. Sobrang init. So, kumapit na lang ako sa pader na matutumba talaga ako. Ramdam na ramdam ko talaga na feeling ko, Diyos mo day, thank you Lord at naging okay talaga ako. So, dahan-dahan akong umupo muna sa sahig. Malapit sa semento. Malapit sa kalsada. Hanggang sa nag-okay lang muna ako. Hanggang sa makalakad man lang ako pauwi. Dahil nga, wala nga sa akin nakabantay. Si Simon kasi hindi mo ako binantayan Kausap mo na ako. Oh, sorry. Kasi, yun nga, anong nangyari, siguro mga 30 minutes, nag-stop muna ako nakaupo. Hanggang sa mapatayo na ako, nahawak ako sa pader. Hanggang sa makadaan ako sa gate namin. Diyan sa may gate. Sa katang ko. So, hindi ko rin akalain na may hilo talaga ako. Hanggang nagpa-relax ako hanggang sa umalis yung kapatid ko. Papasok na sa trabaho. Ang aga ko talagang natulog. Kasi gusto kong makapag-relax. Naglagay ako ng towel na basa. Ko. Tapos kain ako, inom ng gamot. Tapos nag-BP din ako. So, nung una kong BP, yung hindi pa ako nag-inom ng gamot, nakaano ako ng 144 over 90. So, nagpa-relax muna ako. Pa-relax. Siguro mga 30 minutes, nag-BP uli ako. Yun, sa awa naman ng Diyos, umabot na siya ng 122 over 83 yata yun, o 82. Basta ganun na yung naging BP. So, salamat talaga ako kay Lord na naging okay din ako. Kasi, syempre, wala naman akong kasama sa loob ng bahay na mag-aalaga sa akin. Kaya,
Sa totoo lang, yung na-stroke ako, ang nag-aalaga sa akin yung kuya ko. Yung kuya ko talaga nagpapakain sa akin, ano, kaso wala na siya. Siguro yung naka 1 year ako, hindi ko rin nakalain na na-stroke yung kuya ko. Yung kuya kong nag-aalaga sa akin. Siya lang ang nag-aalaga sa akin talaga. Kasi yung mga kapatid ko na babae na medyo, ang tawag doon, mas mababa sa akin. Ako kasi yung ate, tapos sila yung ano. Pero, siyempre, may mga trabaho din. Hindi mo talaga maaano magtrabaho. Siyempre, may mga pamilya din. Pero, hindi kagaya ng kuya ko, siya talaga nag-alaga sa akin. Kaso, hindi ko rin naman akalain na nawala siya. Kaya, sobrang lungkot talaga sa buhay ko. So, dahil sa na-experience ko kagabi, na-experience ko kagahapon pala, sa ganyan, halos maganda, bagsak na naman ako sa sobrang hilo. Sobrang talagang init kasi dahil. Once lalo na kung nagsimula ng alas 10, feeling ko ramdam ko na ang balat ko. Pasok na sa buong katawan ko, napasok na lahat ng araw. Pagdating ng alas 3, nabibili akong tinapay, hindi ako makalakad na. Dahil, pero, pasalamat din ako kay Papa Jesus na naging okay ako. Kasi sana, ire-ready ko lagi ang katawan ko talaga. Kasi wala naman akong ibang aasahan. Siyempre, yung isa kong kapatid may trabaho din, kasama ko sa bahay. May natutulog akong pamangkin dito. Sa awa naman ng Diyos, nag-aalaga naman sa akin. Pag kunyari, papabili akong tinapay, papabili ako ng gatas. Binibilihan naman ako. Kung anong inuutusan, kung anong sabihin ko na kakailanganin ko, nabibigyan naman ako. Pero sa totoo lang, ang kailangan ko talaga siguro yung umalis na ng ibang bahay. Yung makalipat ng ibang apartment. Maganda talaga tong tinuro sa bahay na ano namin, dito sa pinasukan kong bahay. Okay naman sana, okay lahat, malaki, malinis. Ang naging problema ko kasi yung sobrang init, dahil kasi galing ako sa stroke hindi ko rin inaasahan na talagang babalik sa akin yung pag-i-stroke uli dahil dyan. Kasi yung na-stroke naman ako dati, na galing ako sa isang apartment na hindi naman ganun kainit kasi nga may pader, 'di ba? May parang ano, hindi siya yung bubong. Talagang parang ganun yung bubong. Kaya medyo okay. Pero sa naging experience ko kasi na ganito, as in talaga, Lord, sana makalipat agad din talaga. Kumbaga kailangan ko na magtago ng pera para tawag ito, kasi kailangan gamitin ko muna yung advance deposit bago makalipat. Pero feeling ko hindi ko yata kayang tiisin na. Sobrang sakit sa ulo, sobrang init. Kaya, sa totoo lang, ayaw ko nang i-stress i-chika sa mga kapatid ko. Kaso, wala chismis ko, na-chika ko pa rin ng tungkol sa akin. Kasi ayaw ko talaga rin ma-stress sila. Kasi sila rin naman gagastos sa akin. Kasi wala naman akong trabaho Kahit naman dati sila ang gumawa ng trabaho. Pina-hospital ako. So sana magtuloy-tuloy yung okay ko. Kahit na yung init ay sobra-sobra ngayon. As in, araw-araw ang init ngayon. Dahil kailangan ko talaga palitan na ng bahay, apartment. Kaya makahanap agad ako ng mga Kaso, March, April, May,
advance deposit, kailangan magamit ko rin. Kaya sayang kasi dahil nakakapanghinayang. Gustong gusto ko pa naman din sa bahay na ito kasi okay naman tsaka malinis na ano. Kaso ang pinaka problema yung init. As in, sobrang init. Nababagsak lahat ng ano pag-araw sa ulo ko. Okay. Sige na po, bye na po sa inyo. Kakain na po ako kasi iinom pa akong gamot eh. Bye!